Alam nyo ba kung paano makaiwas sa sakit ang ating mga tanim? Hello mga ka-agri. So in this video, pag-uusapan naman po natin yung mga sakit na pwedeng tumama sa ating mga tanim. Last time, ang pinag-usapan natin mga peste, mga insekto. Ngayon, tungkol naman po sa mga sakit tulad ng virus, fungus, tsaka bacteria. Kami na. Paano po ba natin malalaman kung may sakit na tumama sa ating mga tanim? So makikita po natin yan sa itsura ng dahon. Pag yung dahon niya may mga signs na ng paninilaw, pagkatuyo, may mga spots, yan na po yung palatandaan na tinamaan na siya ng sakit. Now, magkakaiba po yung tatlo na yon, yung virus, fungus, tsaka bacteria. Sa kanilang tatlo, ang pinakamaliit po ay yung virus, sumunod yung fungus, sumunod yung bacteria. Itong tatlo na to, hindi po natin nakikita. Hindi tulad sa mga peste, kayang-kaya natin i-identify kung anong klase ng peste. Pero dito sa sakit, hindi po natin siya makikita kasi nga mga microscopic organisms po sila. Sobrang liliit nila. Kailangan pa natin gumamit ng microscope para makita lang sila. Huwag po kayong malilito sa paninilaw kasi may paninilaw po ng dahon. Ang problema naman nun ay nutrient deficiency. Tulad po dito, ayan o, yung paninilaw sa gilid ng dahon, isang palatandaan po yan na meron siyang kulang sa nutrients. Pero tulad po dito, may paninilaw siya pero may mga spot-spot. So yan po ay sakit, hindi siya nutrient deficiency. May isang paninilaw din, yan naman yung talbos. Tulad sa mga bagong sibol na dahon, yan po mga light green, tulad dito sa mga kalamansi. Yan walang problema kasi ganyan po talaga yung kulay ng mga talbos. Sa tatlo na yan, ang pinakamahirap po na i-manage yung virus kasi pag yan tumama sa ating tanim, wala na po tayong magagawa. Prevention na lang yung pwede natin gawin para hindi kumalat yung sakit doon sa ating garden. Tulad po dito sa tanim kong papaya. Ito, bigla pong nalanta yung mga talbos niya. Bigla pong yumuko yung mga dahon. Yan. Tapos nanilaw, tuloy-tuloy na hanggang sa namatay na yung mga dahon. Ito tinamaan siya ng virus. So kailangan po natin siyang alisin para hindi siya makahawa. So prevention talaga yung pwede natin gawin dyan. Alisin nyo na agad yung may sakit na tanim. Tapos i-dispose po natin. Wag nyo po siyang ikakalat kung saan-saan kasi pwede pong makahawa. Etong virus, ang ginagawa po nito, ina-alter niya yung DNA ng tanim. Binabago niya yung itsura. Kaya bigla-bigla din po yung epekto nito sa mga tanim. So once na nabago niya na yung DNA ng tanim, wala na tayong magagawa dyan. Talagang kailangan natin siyang i-isolate or i-dispose na para hindi kumalat yung sakit na yon. Tapos itong mga virus, kailangan niya po ng host. Kumakapit siya sa mga living organisms. So, kakapit siya para mabuhay, then babaguhin niya yung DNA. So, kaya nagkakaroon ng mga sakit. So, ang pinaka-solution po natin dyan ay prevention. Sa mga livestock naman, yan din yung ginagawa natin para hindi siya tamaan ng mga virus. Nagbabakuna po tayo na panlaban sa mga iba't ibang klase ng viruses. Sa talong, meron pong common na virus, yung TMV, Tobacco Mosaic Virus. Yan yung makikita natin na nagkakaroon po ng mga spot dyan sa mga dahon. So, yan po yung virus, isang klase ng virus. So, kailangan alisin natin yung dahon na may TMV para hindi po kumalat. Mabilis po yan siyang lumipat at makahawa ng mga dahon kasi naililipat po siya ng hangin, pati po ng mga insekto, yung mga whiteflies, aphids. Pagka kinainan nila yung dahon na may sakit, tapos lumipat sila sa ibang dahon, nadadala po nila yung mga virus. Kaya yung ibang mga farmer, ayaw po nila ng may naninigarilyo doon sa kanilang taniman kasi pwede pong pagsimulan nyo ng TMV virus. Next, yung fungus. Ito naman po yung dahilan kung bakit naninilaw yung mga dahon ng ating mga tanim, lalo na po yung nasa lower part. Etong mga fungus, ang paborito po nitong tirhan, yung mga lugar na mamasa-masa, tapos yung acidic environment. Diyan po sila nabubuhay. So, madalas po na tinatamaan yan yung mga kamatis, yung mga pipino, ampalaya,
pati po yung mga pakwan. Kaya kailangan po alisin natin yung mga dahon dyan sa lower part. Then nakakatulong po yung pag-aalis natin ng dahon para ma-improve po yung airflow, mas mabilis matuyo yung surface, hindi siya pamahayan ng mga fungus. Then aside po doon, pwede tayong mag-apply ng abo or wood ash. Pwede natin siya ibudbud dyan sa ating lupa. Nakakatulong po ito para pataasin yung pH level. So kapag mataas yung pH level, hindi nabubuhay yung mga fungus. So budburan nyo lang yung inyong lupa, lalo na po yung may mga signs na tinamaan po ng fungus. Aside dyan sa abo, pwede rin tayo mag-apply ng baking soda. So ito po yung baking soda na ginagamit sa pagluluto. So yung baking soda ay sodium bicarbonate. So pwede natin ito itimpla sa 1 galong tubig o 4 liters. 1 hanggang 2 kutsara. Tutunawin lang natin siya. Tapos ididilig na natin sa ating lupa para tumaas yung pH level. Ito po kasi yung baking soda ay alkaline. So tumataas yung pH level. Kaya napipigilan po nito yung pagdami ng mga fungus. Yung pangatlo ay yung bacteria. Yung pinaka-common na bacteria disease ay yung bacterial wilt. Makikita natin yung isang tanim na healthy, tapos kinabukasan bigla siyang nalalanta. Yung as in buong tanim, hindi lang yung talbos, hindi lang yung parte, yung buong tanim biglang nalanta. Yan na po yung signs na mayroong bacterial wilt. So yung bacteria, nandun po siya sa lupa. Yan yung sumisira dun sa ating tanim. Bigla na lang siya mamamatay. So ang unang inaatake dyan yung ugat ng ating mga halaman. Now, ang pinaka-solusyon po natin sa mga bacterial diseases, bacterial wilt, paramihin natin yung good bacteria. Sa pamamagitan po ng pag-i-spray or pagdidilig natin ng mga microorganisms tulad ng EM, Effective Microorganism, EM1, EMAS, Effective Microorganisms Activated Solution, yung IMO, Indigenous Microorganisms, yung LABS, Lactic Acid Bacteria Serum, or any form ng microorganism na beneficial pwede natin gamitin. So dito meron akong effective microorganism na activate na. So lalagay ko lang siya sa sprayer na may tubig. Yan na po yung pang-i-spray ko dito sa lupa tsaka sa aking tanim. Yung ibang farmer, ang ginagawa po nila para ma-disinfect yung lupa, after nilang makultivate, naka-open sa sunlight. Pinapaarawan nila ng mga 2 linggo para mamatay po yung mga bad bacteria, mga nematodes, pathogens dyan sa lupa. Pero ang disadvantage naman ng ganung practice, pati po yung mga beneficial microorganisms namamatay kasi naka-expose sila sa sunlight. So, ang pinaka magandang gawin, paramihin na lang natin yung mga beneficial microorganisms. Mag-spray or idilig natin sa lupa. So, ang pinaka the best talaga is prevention. Mas maganda maagapan natin bago lumala yung mga sakit na tumatama dun sa ating mga tanim. Sabi nga nila, prevention is better than cure. So, sana po nakatulong yung information na to para maiwasan natin yung pag-atake ng mga sakit sa ating mga tanim. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!